Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. صل على النبي. Ito ay pagpapatuloy ng Suratul Layl, pagpapaliwanag sa Suratul Layl. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sa nakalipas na kahapon ay natalakay natin ang pangatlong bahagi ng sura na ito, ang Suratul Layl, at nabanggit natin yung mangyayari kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng dalawang magkaiba o magkasalungat na halimbawa. Yung una ay sila yung mga nagbibigay at naging maingatin, matakutin, at sila ay mga mananampalataya na niwala, at ang gantimpala o di kaya ay ang ibibigay sa kanila kapalit ng kanilang pagsunod sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa tatlo na ito ay sino man ang gumawa, kung baka sino man ang nagbigay at naging maingatin, matakutin at naniwala, ay padadaliin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanilang mga ginagawa dito sa ibabaw ng mundo, kabaliktaran doon sa mga naging kuripot, hindi nagbibigay, at nakikita niya na wala siyang pangangailangan at siya ay nagpasinungaling, hindi naniwala, ay pagiging pagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kahirapan dito sa mundong ito, kung saan lahat ng mga bagay-bagay sa kanya ay nararamdaman niya na ito ay mahirap, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos nitong mabanggit hanggang dun sa wama yughni anhu maluhu idha taradda, pagkatapos nitong mabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, at upang hindi maisip o di kaya magdahilan ang isang tao na kaya siya halimbawa ay hindi siya nawala siya sa kapatnubay o di kaya ay hindi niya natuntun ang katotohanan, ay sapagkat hindi niya nalaman nung walang nakarating sa kanya na katuruan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang hindi iyaon ang isipin ng tao, hindi mga tuwiran ang tao sa ganon bagay, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi, inna alayna lal huda. Inna alayna lal huda. Dito sa aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay iniubliga niya katotohanan, iniubliga, no, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ang pagbibigay ng patnubay, kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya hinayaan pagkatapos niyang likhain ang mga tao, hindi niya hinayaan na sila ay maghanap ng katotohanan na walang patnubay mula sa Allah, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinaalam sa atin, sinabi sa atin ang mga mabubuti na dapat nating gawin, at ito ay iniutos sa atin. Sinabi niya yung mga katuruan, kautusan sa pamamagitan ng mga propeta, at ito ay may kalakip na pag-uutos na ito ang ating sundin. Sa kabilang banda, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya rin sa atin yung mga kanyang ipinagbabawal, kanyang mga ikinagagalit, kinamumuhi. Kalakip nito ay pinagbawalan tayo na ito ay gawin.
kalakip nito ay ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay gawin. Ang dahilan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi mga tuwiran ang mga tao sa kabilang buhay na hindi sa kanila nakarating, kumbaga wala silang alam kung kaya't hindi nila nalaman kung ano ang katotohanan, ay dito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna alayna lal huda. Sa kabilang aya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi ng Allah, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Hanggang sa huli ay rusula mubashirin wa munzirin lialla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan na ipinahayag namin sa iyo katulad ng pagpapahayag namin kay Nuh at sa mga propeta na mga nauna pa pagkatapos ni Nuh, hanggang sa sinabi ng Allah, rusulan, mga sugo, mubashirin, nagbibigay ng mga magagandang balita at nagbabanta o nagbibigay babala, lialla yakuna linnas, upang ang mga tao ay wala silang maipangatwiran sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nito, pagkatapos ng kanyang mga sugo. Dahil nakarating na sa kanila ang huda, patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya rito, inna alayna lal huda, ay ibig sabihin ang Allah iniubliga niya, no? Ibig sabihin iniubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, upang hindi isipin, ang Allah subhanahu wa ta'ala siyang nagsabi na siyang nag-obliga sa kanyang sarili, upang hindi isipin ng ibang mambabasa o di kayo ng tao na meron silang karapatan upang magpaobliga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila, Allah, ito ay obligado na ito ay iyong gawin, no? So ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi na siya ay nagpaobliga. Hindi tayo ang nag-obliga sa Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay siya ng kanyang guidance sa atin, kundi siya mismo ang nag-obliga sa kanya. Wala tayong karapatan sapagkat tayo ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay natalakay natin ang ilan sa mga pagpapaliwanag dito sa bagay na ito, ano? Kung saan ilan sa mga nabanggit natin ay tayo ay mga alipin mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwede itanong sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano man ang kanyang ginagawa, bagkus tayo ang lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So doon sa pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagpadala ng mga sugo na nagbabalita ng maganda at nagbabanta upang walang maipangatwiran ng mga tao, ay ito ay sagot sa dalawa, no? Sagot sa dalawang klase na mga tao, inna alayna lal huda, no? Una ay yung mga tao na maaring mga tuwiran dahil hindi nakarating sa kanila ang katotohanan, hindi nila nalaman ang katotohanan dahil sa walang patnubay. Ito ang sagot sa kanila, inna alayna lal huda, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala siyang nag-obliga sa kanyang sarili, at ito ay kanyang pinaliwanag sa atin o sinabi sa atin sa pamamagitan ng mga sugo at mga revelasyon na kanyang ipinahayag sa mga sugo at propeta na ito. Pangalawa ay upang hindi maghanap ng sariling patnubay ang sinuman ng mga tao. Baka isipin natin kung halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya nagbigay ng patnubay, so ang mga tao ay baka isipin nila ay meron silang karapatan na maghanap ng kanilang sariling gabay. Hindi. Kundi ang gabay ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang itinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang ating kukunin, yun ang ating susundin. Wala tayong karapatan na tayo ay mag-imbento ng sariling daan, sariling patnubay. Pagkatapos, ang dito sa aya na ito na inna alayna lal huda, ang hidayah dito, hindi ito lingid sa ating kaalaman na ang patnubay ay dalawa, no? Yung tinatawag ng ating mga ulama at tawfiq. Yung tawfiq, ito ay natatangi
lamang sa Allah. Ito ay nagmumula lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at walang may kakayahan sino man. Walang anghel, walang mga sugo na malapit sa Allah. How much more pa ang mga tao na mayroong kakayahan na ito ay na maggabay. Anong klaseng gabay? Ay yung tawfiq. No? Tanging ito ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawa ay yung sinasabi nila na dalala wal irshad o di kay albayan. No? Ito ay mayroong kakayahan. Ibig sabihin nito yung mga pinapaliwanag, itinuturo sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin. So ito ay mayroong kakayahan ng sinuman. Katulad ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinuturo nila sa atin, sinasabi nila sa atin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa aya na ito, ay mayroong kabilang sa mga nabanggit dito ni Nasir bin Salman. No? Sheikh Nasir bin Salman o bin Sulaiman, kung di nagkakamali. Dito sa aya na ito, sabi niya, ay ito ay nangangahulugan yung pagsabi ng Allah na katotohanan ay iniobliga ko sa aking sarili ang patnubay, pagbibigay ng gabay, ay nangangahulugan din ito na sinuman ang tahakin ang daan ng patnubay, ito ay kanyang mararating. No? Ito ay kanyang mararating at ito ay pagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, kanyang pinagsikapan na siya ay mapunta sa patnubay. No? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng nabanggit natin kahapon, tanging ito ay nagmumula sa Allah. Sino man ang kanyang iligaw ay ililigaw ng Allah. Pero ang tao, ganun pa man, ang tao na nagsisikap na siya ay mapunta sa patnubay ay hindi siya ididismaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At insyaAllah ito ay kanyang ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Katotohanan, sila yung mga nagpunyagi, nagsikap, nakipaglaban, alang-alang sa amin, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ay katotohanan, sila ay aming papatnubayan sa aming mga daan. Patnubay. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ay katotohanan, وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama niya ang mga mabubuti, mga matutuwid. So ito yung tatlo na dalawa na kahulugan ng hidayah at idinagdag natin ang binanggit ni Sheikh Nasir bin Sulaiman sa aya na ito. So nangangahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya tayo hinayaan, kundi itinuro sa mga tao kung ano yung dapat nilang paniwalaan, kung ano yung dapat na pagsamba na kanilang gagawin, kung ano yung dapat na ugali na kanilang magiging katangian o pag-ugali. Itinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung paraan ng pakikitungo sa mga tao, at pinaalam din, itinuro din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga obligado sa atin na dapat nating iwasan. Kaya nga si Abu Dharr radiyallahu anhu, noong sinabi ni Abu Dharr radiyallahu anhu, sabi niya, nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sabi niya, walang lumilipad na ibon sa kalangitan, maliban na lamang na may kaalaman na itinuro sa amin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. May kaalaman dito na itinuro sa amin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya isang lalaki na kabilang sa mga musyrik, mga pagano, tinabi niya kay Salman Al-Farisi, sabi niya, ay tinuruan kayo ng inyong propeta kahit ang pagpasok sa asal, sa pagpasok ng anong tawag dito, kalikasan o banyo, sinabi niya ay hanggang sa mga asal ng pagpasok sa kalikasan. Ito ay itinuro sa amin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang ating relihiyon ay kumpleto, at yun ay mababasa natin yung sa suratul Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pagkatapos ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lana lal akhirata wal ula. At katotohanan na sa amin ang huli, no? Tinutukoy rito ang kabilang lil-akhirah, tinutukoy rito ang kabilang buhay, wal ula ay ang mundong ito. So nangangahulugan na ang mundo, ang kabilang buhay at ang mundo na ito ay pagmamay-ari lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Dito
sa aya na ito ay pagkatapos itong sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong pag-obliga niya sa kanyang sarili ng pagbibigay ng patnubay, ay isinunod niya itong aya na ito upang hindi isipin ng isang tao, no, baka mamaya isipin niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay merong obligado sa Allah subhanahu wa ta'ala, at upang hindi niya isipin na mayroong bagay na o di kaya para yung taong ito ay maisip niya, hindi niya maisip na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may bagay na hindi saklaw ng kanyang kadakilaan, kakayahan, no? Dahil meron palang mga obligado na dapat gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung kaya't ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi, wa inna lana lal akhirata wal ula, ay siya na nag-obliga sa kanyang sarili ng pagbibigay ng patnubay, ay siya rin ang nagmamayari ng kabilang buhay at ng mundong ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang nagmamayari sa kabilang buhay at sa mundong ito. At dito sa aya na ito ay binanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, una ang kabilang buhay bago ang mundong ito. Dati ay meron tayong naipaliwanag sa suratul Fatiha, halos kalintulad nito, no, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki Yawmiddin. Sinong nakakaalala sa aya na ito nung ito ating bakit dito halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala inuna niya ang kabilang buhay bago ang mundong ito? Inuna niyang banggitin ang kabilang buhay bago ang mundong ito. Dito sa aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala inuna niyang banggitin ang kabilang buhay bago ang mundong ito. Sino ang may ano ang dahilan? Pwede pong paulit yung explanation, na wala po kasi kayo. Okay. Dito sa aya na ito, sinabi ng Allah ay ang kabilang buhay, katotohanan ng kabilang buhay at ang mundo ay aming pagmay-ari. Sa aya na ito ay inunang banggitin ng Allah ang kabilang buhay bago ang mundo. Actually, ito ay ang kahalintulad nito ay nabanggit natin nung ating ipaliwanag yung sa suratul Fatiha, yung Maliki Yawmiddin. Bakit dito ay sinabi ng Allah siya ay hari sa kabilang buhay, hari ng pagbibigay gantimpala. Hindi binanggit ng Allah yung mundo doon, no? So nabanggit natin yung dahilan. Dito inuna ng Allah yung kabilang buhay bago niya banggitin yung pagkatapos ay ang mundo. Try lang po, Stan. Dahil ang kabilang buhay po ay doon po mananatili ang lahat, at ang buhay dito sa mundo ay temporary lang. Aha. Mananatili. Yes, Mariam? Assalamualaikum, Sheikh. Try ko lang din po. Inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa kabilang buhay kaysa sa mundong ito, dahil kailangan laging nasa isip o ma-remind sa ating lahat kung ano ang purpose ng pagkakalikha natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay ang purihin siya. Yun ang magiging preparation natin para sa kabilang buhay, kesa unahin natin ang dunya na ito na punong-puno ng lies, deceitfulness. Yun po, ang opinion ko lang. May pagpapaalala, okay? Para sa kabilang Opo. buhay. Opo.
Sinong nakaalala ng Po, mga... Yes, Rakila? po yung ano po, akin po yung sa kabilang buhay. Kaya yun ang una nabanggit ng Allah na sapagkat ano po, parang ipinapahawatig po niya na yung mga bagay dito sa mundo ay parang wag pong pagtuunan ng pansin. At kung ano po ay parang mag-focus lang po tayo yung mga pag-iipon natin ng mga magagandang amal natin dito sa dunya para yun po ang aanihin natin sa kabilang buhay. Kumbaga yung mga bagay dito sa mundo parang mga parehas lang siya, hindi siya palamuti lang, parang kumbaga ganun siya. Halos magkakahawig ang inyong mga sagot. Okay. Kung po, Ustad, ayun po. Siguro po, Ustad, dahil ang tunay na pagsisimula ng totoong buhay ang Yaumul Akhirah. Kaya binanggit dyan siguro na wa inna lana lal akhiratal ula, ang kabilang buhay ang nauna kasi pag namatay tayo, yun ang doon magsisimula talaga ang tunay na pamumuhay, ang tunay na talagang lugar natin. Yun that will be the start of our really life. Kasi itong mundo ay parang lang itong lugar ng paglalaro, lugar lang ito ng mga kung ano-ano. So ang tunay talaga, the start of the real life is the hereafter. That's why maybe the reason, di lang pusta, maybe the reason is that the real life is after death. Okay. Idea lang, Ustad, idea lang. Alhamdulillah, mashallah, maganda ang inyong mga participation sa ano. Kabilang dito ay katulad ng sinabi ni Siti Nor Bensalaw. Ito ay nabanggit natin sa nung paliwanag natin yung Maliki Yawmiddin ay sapagkat ang kapangyarihan o kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lantad sa kabilang buhay. No, lahad ang kanyang pagkapanginoon. Ito ay walang sinuman ang magiging kahalintulad niya, kumbaga siya lang yung maghahari sa kabilang buhay. Kaya nga Allah Subhanahu wa Ta'ala kanang sinabi sa ibang mga ayat, sinabi niya, sasabihin sa kabilang buhay, limanil mulkul yawm. Kanino ngayon sino ngayon ang maghahari sa araw na ito? Pagkatapos ang Allah sumagot, lillahil wahidil qahar. Ay natatangi lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So lantad dito dahil hindi ka halintulad dito sa mundo na may mga dito sa mundo may mga hari, may mga pinuno na sumusuway sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Ano man ang inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay kanilang sinusuway. Pero sa kabilang buhay ay walang sinuman ang may kakayahan na suwayin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. So napakalantad. Yan yung unang nabanggit ng ating mga ulama. Si Uthaymin rahimahullahu ta'ala sa kanyang pagpapaliwanag sa sura na ito ay sinabi niya ay ito ay kabilang sa mga nabanggit niya ay bilang yung arrangement ng aya, kasi kung makikita ninyo sa sura na ito, no, kung matitingnan niyo yung sa sura na ito ay yung mga nagtatapos yung mga aya nagtatapos sa alif. Ito katulad din halimbawa dun sa simula pa lamang, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, lahat nahuhuli yung nakikita nyo kung sino man nakakaano sa Quran, pansinin nyo, no? So upang yung arrangement ay pare-parehas, ay yun ang dahilan kung bakit nahuli yung walula dito. Yan yung isa sa mga nabanggit ni Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ikatatlo na may dadagdag natin dito na nabanggit din ng ating mga ulama ay dahil yung mas higit yung pangangalaga o yung pag-focus sa kabilang buhay ay higit, no? Bakit? Dahil may mga tao, di kay marami, lalong-lalo na sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kanya ibinaba itong sura na ito, ay sila actually hindi talaga sila naniniwala sa kabilang buhay, no? Hindi sila naniniwala na sila ay bubuhay muli sa kabilang buhay, no? Dahil ito yung pinaka-focus na na ibibigay na aral sa kanila, paparating sa kanila na turo, kung kaya't ito ay inuna ng Allah Subhanahu wa Ta'ala banggitin bago ang
hinggil sa mundong ito, bago ang mundong ito. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito ay sinuman ang tumalikod, iwanan ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sinunod ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi iniwasan ang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat niyang malaman na ang Allah, wala siyang kawala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sa kabilang buhay at dito sa mundo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kanyang pagmamayari, ito ay hawak ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ito ay hindi makakapinsala sa Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagtalikod, kundi ang iyong mapipinsala ay ang iyong sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay ibinibigay niya dito sa mundong ito, dahil siya ang nagmamayari dito sa mundong ito, bibigay niya sa sino man sa kanyang mga alipin ang kanyang naisin, gagawin niya sa sino ang nais niyang gawin sa sino man sa kanyang mga alipin, at ganun din sa kabilang buhay, sapagkat tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng dalawang ito. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Kaya ako ay nagbabala sa inyo, ako, anzartukum, no? Ako, sinabi ng Allah, pansinin natin, ha? Ako ay nagbabala sa inyo ng isang nagliliyab na apoy. Ano ang pagkakaiba kung halimbawa ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنذَرْنَاكُمْ, kaya kami ay nagbabala sa inyo ng nagliliyab na apoy, sa pagsabi ng ako, no? Hindi niya halimbawa kung ito ay naging plural, kami ay nagbabala sa iyo, o di ka ay ako ay nagbabala sa iyo. Anong pagkakaiba ng dalawa na yon sa tingin ninyo? Sino ang may sagot? Ustad, yung paggamit po ng Allah subhanahu wa ta'ala na directly po sa kanyang sarili, sa kanya po, directly po, is napakabigat po yun na babala sa atin na kanyang mga alipin, compare sa salitang kami. Mashallah. Yes. Kasi actually kapag kung mapapansin natin, halimbawa may dumating sa'yo na tao, at sinabi niya na kami ay nagbabala sa'yo, maari mong makita sa kanya, kahit mismo sa kanyang pananalita o sa kanyang reaksyon, ay hindi ganun katindi yung kanyang pananalita kapag sasabihin niya yung kami ay nagbabala sa inyo. Pero tingnan mo yung tao kapag talagang ito ay inyugnay niya sa kanyang sarili, sabi niya, ako ay nagbabala sa iyo, sasabihin niyo ng talagang galit na galit, ano? Mapapansin natin yun sa... Gara na yung... Yes, pero yung pagsasabi na kami ay nagbabala, parang may warning, pero hindi ganun katindi. Parang may Katindi. Yes, hindi ganun katindi, no? Parang may pagbabanta pero hindi ganun katindi. Pero kapag sinabi ako ay nagbabala sa iyo, ako ay ganito. So ito ay nangangahulugan ng matindi. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa sila ay ang mga taong ito na binanggit dito sa huli ay sila ay mga tumalikod at hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kuripot, at wala silang akala nila ay wala silang pangangailangan sa mga tao, di kay mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinagbantaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Ay ibig sabihin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbabala, ako ay nagbabala sa inyo ng isang nagliliyab na apoy, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ikalawang aya ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha illa al-ashqa. Itong pagsasabi ng la yaslaha, sino ang makakatanda sa inyo na kahalintulad nito? Walang ipapasok no susunog sa impyerno, susunugin doon maliban sa sawing palad. Pero yung ginamit dito ay as-sali, kung tawagin, la yaslaha. Meron tayong napaliwanag na aya na kahalintulad nito. Sinong nakakatanda? Ito ay hindi lang basta-basta na pagsunog, na susunugin siya sa kanyang apoy, dahil itong salitang sali ay parang meron itong literal na pagpapakahulugan na mas
nangangahulugan na mas matindi ito kumpara sa basta lang susunugin. Hindi nyo natatandaan yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abu Lahab? Sino nakakatanda? Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi niya sa kay Abu Lahab? Parang walang nakakaano. Yung start kay Kwan, noon sa level 2 natin, yung sinabi niya kay Lahab, yung tapos yung sa asawa niya na parang Hindi, nagbibinyag sila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nung sinabi niya kay Abu Lahab, Tabat sa labi-labi. Tapos, Ano yun sinabi niya? Sinabi ng Allah, sayasla naran dhata lahab. Sayasla, ginamit ng Allah yung sali, kahalintulad dito. No? As-sali, ibig sabihin ng as-sali ay yung parang nililitsyon. No, hindi ito basta-basta, kumbaga ito'y nangangahulugan na talagang matindi ang kanyang yung pagsunog sa kanya ng Allah, parusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginamitan niya as-sali, katulad ni Abu Lahab, sayasla naran dhata lahab. Ibig sabihin, papasok siya doon na parang nililitsyon. Ano yun yung sali, ay siya yung nililitsyon. Ito ay matinding pagbabanta mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kulang tayo sa inshallah Sheikh Shatir, mag-signal ka lang kung konti ubos na yung ating oras, ano. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya rito ay la yaslaha illa al-asqa. Walang papasok dito, malilitsyon dito, masusunog dito, maliban lamang sa mga sawing palad, no? At itong sawing palad dito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ng katangian. Ano ang itong taong sawing palad na binanggit dito ng Allah na papasok dito sa impyerno? Ano yung katangian nito? Sinabi ng Allah, alladhi kadzdzaba wa tawalla. Ay siya, sino yung ashqa, sawing palad? Siya yung nagsinungaling at tumalikod. Siya yung nagsinungaling at tumalikod. Dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, nagsinungaling at tumalikod, binanggit niya yung pagsisinungaling pagkatapos yung pagtalikod. Nauna yung pagsisinungaling bago yung pagtalikod. Sapagkat yung pagtalikod ay actually ito ay kabilang sa mga bunga ng pagsisinungaling. Kasi ang isang tao, hindi kapag ka nagsinungaling siya, ay tiyak tatalikuran niya kung ano yung hindi niya pinaniniwalaan. Pero kung sa umpisa, alimbawa kung siya naniniwala, hindi niya tatalikuran. So ang pagtalikod ito ay kabilang sa mga bunga ng pagpapasinungaling. Kapag ikaw ay pinasinungalingan yung bagay na yun, talagang hindi mo ito tatanggapin. Talagang ito ay tatalikuran mo. So ito yung katangian ng sawing palad na ito na susunugin at lilitsunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, na siyang nagpasinungaling at tumalikod. Last 5 minutes. Okay. No? Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa sayujannabuhal atqa. Itong nauna na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na parusa doon sa mga na nagsinungaling at tumalikod, binanggit niya na parusa ng sawing palad na tao, ay ito ay maiiwasan ng mga matatakutin sa Allah, al-atqa. Yung mga tunay na naging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maiiwasan nilang bagay nito, hindi sila makakapasok dito sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong atqa na binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin ay kabilang yung sinabi ng Allah, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ay siya na nagbibigay ng kanyang yaman upang magpadalisay ng kanyang sarili. Ito ay sumusuporta doon sa nabanggit natin sa umpisa pa lamang, no? Sumusuporta ito sa nabanggit natin sa umpisa lamang na ang tinutukoy o di kay mas malapit na tinutukoy doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, amman
a'ta wattaqa, no? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa, ay yung sino man ang nagbigay, at nabanggit natin na ang pinakamalapit dito ay nagbigay ng kayamanan. So itong aya na ito ay sumusuporta doon sa nabanggit natin doon sa una, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ay siya yung nagbibigay ng kanyang kayamanan, no? Kanyang kayamanan upang dalisayin ang kanyang sarili. So ito ang katangian ng taong ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakaiwas at hindi makakapasok sa parusa sa impyerno. At itong aya na ito ay halos si Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir ay nabanggit niya na halos karamihan sa mga ulama sa tafsir na ang tinutukoy nila rito ay si Abu Bakr. Ang tinutukoy rito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Abu Bakr, no? Karamihan sa mga ulama, mga scholars at larangan ng tafsir, tinutukoy, sinabi nila, ang tinutukoy rito ay si Abu Bakr. So si Abu Bakr, itong salitang ito, na atqa, matakutin, na nagbibigay ng kanyang pera pang dalisay ng kanyang sarili, ay walang pag-aalilangan na pasok dito si Abu Bakr radiyallahu anhu. Pero itong salitang ito ay general. So lahat ng mga nasa sa kanya ang katangian na ito ay papasok dito sa ayon nito. Subalit ang pinaka nangunguna sa kanila ay si Abu Bakr. Dahil sa umma na ito, walang higit na mas mainam kay Abu Bakr sa umma na ito pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So si Abu Bakr ay pumapangalawa sa umma na ito kay propeta sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na nilalang dito sa umma natin na ito, umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At yun ay dahil sa mga gawain ni Abu Bakr na hindi siya nauunahan kahit pa sa panahon niya, ay hindi siya nauunahan ng mga iba sa mga sahaba. Laging si Abu Bakr ay nauuna sa gawaing mabuti, katulad halimbawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung isang araw ay tinatanong niya ang mga sahaba kung sino sa kanila ang nakabisita ng may sakit, at si Abu Bakr ang nagtaas ng kamay. Kung sino sa kanila ang naka-attend ng janaza, ng namatayan, si Abu Bakr. Lahat ng sinasabi ng propeta sallam, si Abu Bakr lamang yung nakagawa, no? Nung propeta sallam, tinatanong niya ang mga sahaba. At ganoon din si Abu Bakr radiyallahu anhu, higit lalo sa panahon na kung saan mahihina pa ang mga kamusliman. Halos 7 ang kanyang mga pinalaya ng mga alipin na tinutorture ng mga Quraysh, no? At ang pinakapangunahin dito ay si Bilal, subhanallah, no? Si Bilal kabilang sa pinalaya ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, kung saan si Umar radhiyallahu anhu kanyang sinabi, si Umar si Bilal, sabi niya ay aming sayyid, at siya ay pinalaya ng aming sayyid. Iwan ko lang kung sa anong tamang pagsasalin ng sayyid, o pinuno o leader o master. Allahu ta'ala a'lam. No, so ito na ang huluga si Abu Bakr, no, sa mga panahon na yaon ay halos 7 ang kanyang pinalaya, hanggang sa ang alipi ang nagmamay-ari kay Bilal, no, kung saan pagkatapos itong bilihin ni Abu Bakr radhiyallahu anhu ay subhanallah, Sheikh Shatir, ilan yung pagkabili ng Abu Bakr kay Bilal? Hindi ko matandaan. Basta nung bilihin siya ni Abu Bakr, ay namangha yung amo ni Bilal, no? Dahil doon sa pagbili niya ng malaking pera, at kung kaya't ang namangha doon at sinabi niya na kung ito ibibili niya sa pinakamura ay ibibigay pa rin niya ibibenta pa rin niya kay Abu Bakr. Sinabi sa kanya ni Abu Bakr, kung ibibenta mo ito sa ganitong kalaking halaga ay bibilhin ko pa rin si Bilal. So ganoon si Abu Bakr, marami siyang napalaya, kung kaya't ang si Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nabanggit niya na karamihan sa mga ulama sa tafsir ang tinutukoy dito si Abu Bakr. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Itong gawain ni Abu Bakr na siya ay nagbibigay ng mga pera, tumutulong siya, nagpapalaya siya ng mga alipin doon sa panahon na mahina pang kamusliman, hindi ito ginagawa ni Abu Bakr dahil meron siyang utang na loob sa kanila. No, wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, at hindi para sa sinuman, no, kabuti upang siya gantimpalaan. No, hindi nangangahulugan na meron siyang utang na loob sa kanila kung kaya't niya ito ginagawa, wala. No? Wala, kundi illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Maliban na ito ay kanyang ginagawa upang kanyang makamtan
ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarda, no? Wala sawfa yarda. At dito ay ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong ito ang kanyang gantimpala na kung saan tiyak na ito ay magiging masaya siya sa ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At subhanallah, itong aya na ito, no, itong sura na ito ay kadikit ng suratul Duha, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Kahalintulad mismo ng aya na ito, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Katotohanan, ikaw, sinasabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallam, ikaw ay kanyang pagkakalooban, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ng iyong Panginoon, katotohanan ikaw ay pagkakalooban ng iyong Panginoon, فَتَرْضَى. At ito'y bibigay niya ito sa iyo, ipagkakaloob niya sa iyo ay tiyak na ito ay iyong magugustuhan. Ikaw ay masisiyahan. Kahalintulad ng aya na ito kung saan sa sino man ang gawin siya ay magbigay ng kanyang kayamanan upang siya ay maging dalisayin ang kanyang sarili at siya ay tumunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso at sa kabilang buhay, ay pagkakalooban sa kanya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala na tiyak na ito ay kanyang ikasisiya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.